Tingnan nyo. Milyonaryo. Medyo sketchy. Kamusta ka, kawala? Long time no see sa'yo. Dito tayo ngayon sa Vietnam, Ho Chi Minh. Swabe dito, parang pinaghalo-halong lugar. Parang Dubai na Pilipinas na ewan. Ito banh mi. Although may issue sila ngayon sa banh mi. Tsaka na natin pag-usapan kung ba't ako matagal na wala. Pero syempre hindi dapat mamiss tong trip sa Vietnam. Yung shoutout nga pala sa Rumble Royal, kay Repa Jack, kay Boss Suzy. Medyo may time tayo ngayon, mamaya pa ang call time, so kailangan natin kumuha ng cash. Sana lang hindi ganun ka laki ang kaltas. Ang gagamitin ko, susubukan ko yung BDO. Di ako nakakuha ng GoTime at saka ng GCash na card. Dito daw yun yung pinakamagandang rate, exchange rate. At saka wala atang fee. So si BDO may fee eh. Tingnan natin kung may madadaanan akong coffee. Ito mukhang maraming local. Sabi sa Reddit, doon ka daw sa mga resto na maraming local na kumakain. Kasi ibig sabihin, hindi sumasakit yung mga tiyan nila doon. Tsaka syempre, masarap. Kasi di ba, bakit ka nga naman babalik sa isang store na sumasakit yung tiyan mo? Ganda ng building nila, no? Mukhang okay tong nandito. Tapos dito maraming nainom ng kape. Hanapin muna natin ang VP Bank. Teka na, tamang lugar pa ba ito? Magmamapa muna tayo. Diretso pa, doon tayo. Grabe ang traffic dito, promise. Medyo maaga pa ngayon kaya medyo tahimik pa. Pag rush hour? Grabe, pakiramdam ko ang organize natin sa Pilipinas. Ang gulo nila dito, pero ang galing kasi hindi ko alam paano ko i-explain eh. Sobrang gulo ng kalsada dito. Ay, hindi naman ng kalsada, sobrang gulo ng mga driver. As in, walang bigayan. Kaya katulad yan, daming ngayon, dami ng motor. Pero wala pa yan. So, tingnan nyo. Ewan ko makikita nyo ha. Ang bibili sila, di ba? Wala nag-slow down. Kahit nasa crossing. Pero kahit ganun, nakakatuwa. Walang rage. Chaos lang talaga. Chaos pero walang road rage. Ang galing. Pwede pala yun. Pwede palang mag-exist ang chaos ng walang rage. Mukhang nakita ko na yung kailangan natin puntahan. Ito, VP Bank. Ito, Avengers Tower. So, wala stoplight. Bahala na, let's go, maaga pa naman. Yeah. Market Naghahanap din ako ng bibilhang mga pasalubong. Yun, may go pa, let's go. Hindi ko alam kung titigil ba sila. Parang tuloy-tuloy lang din eh. Hindi sila tumitigil. Let's go. Nakapag-withdraw na tayo. Titingnan ko ngayon sa BDO kung magkano na bawas. Official na to. Official na tayong milyonaryo. Ang withdraw ko ay 2 million. 2 million Vietnamese dong. Nabawasan ako ng 4,589 or 83. Sabihin na natin 4,590. So magkano yun? Mali magkano conversion nun? So 2 million divided by 4,590. Nasa 435 ang palitan. Okay na kasi ang actual ng sa market ay 446. So not bad na. Yun nga lang, may service charge siya na 212 pesos. Yun yung maganda kapag naka GCash ka or GoTime na card. Wala na yung 200 pesos na service charge. Hindi agad ako nakakuha ng GoTime or GCash. Tingnan natin kung may madadaanan tayong kape. Gusto ko sana try yung egg coffee. Kaso hindi ko alam kung saan okay.
Di ko alam kung saan masarap at saka saan hindi sasakit yung chunk. Let's go! Let's go! Tapos nasa kabila pala, no? Let's go! Tingnan nyo. Tingnan nyo. Let's go! As in, salubungan sila. Ang galing. Yeah. Ilan sila nakasakay? 5. Di ko alam kung susundin ko tong go na to kasi for sure, ayan, may nanggagaling dito sa left side. Pero supposedly pwede nang tumawid eh. Shit, let's go. Ang puso ko. Ito, alam ko ano to eh, market to eh. Chobentan. Market ba to? Alam ko supermarket. Hindi ba supermarket? Market. Ayan pala, may nakasulat market. Sarado pa. Medyo sketchy. Pwede mga souvenir. Oh, ito, parang legit to. Parang mababalik tayo dito pag pwede na kumain. Parang suabe to. Ano to? Market talaga. Parang suabe dito kumain. Yung mga menu nila. Alam ko na kung saan ako bibili ng souvenir. Cute. Parang may mga kainan sa palengke. Almost pare-parehas din naman yung ano, luto. Ito, dami nilang coffee. Nakakatuwa yung coffee nila dito. May coconut coffee, may butter, mocha, chocolate. Medyo maaga na. Mas tumataas ng araw at mas tumataas na yung takot ko tumawid. Hindu temple. Curious din natin. Napanood ko to sa TikTok eh, itong mismong vendor na to. Siguro mamaya kain tayo. Ano kayang meron dito? Mamamatay kaya tayo? Wag naman sana. Hanap tayo ng mga local shit. Ay, parang dead end na siya. Ano bang mga pinapasok mo, Steve? Bukas yung pinto pero hindi ko sure, bar kasi siya so baka sarado pa to. 1 more hour pa daw. Ano oras na ba? 7:14. So alas 8 pa sila magbukas. Para sa atin din. Aga mo kasi. O diba may machine. Yeah. Dito yan sana. Thấy được kia nó sơn cái vòng tròn á. Dạ. So 22k siya, pina-discount pa ako ng 1k. Mainit. First coffee of the day. May mga Pinoy din. Daming mga turista, daming mga Pinoy din. Daming mga puti. Kaya para siyang Dubai. Tourist spot na rin talaga siya. Kasi yun yung selling point ng Dubai eh. Makamove kaya dito. Kinaya naman natin yung Dubai eh. So baka pwede rin dito. Subukan natin yung kape. Mainit. Ayun. Tapang. Kailangan nagkape na mainit na naka-straw. Tapang. Pero sarap pang pagising talaga. Ganda dito kasi dami mga kumakain na local. Ibig sabihin safe, tsaka ano, masarap. What's your best seller? I think make 100. Yeah, can I have one? Yeah. Parang bad trip kaya.
$50 yung isang order. Vậy của chị gái không? Suabe. Suabe. Ito yung legit street food na yung kaharap mo. Hindi ko alam kung paano i-mix to. Paano ba? Mekos na to. At ang alam ko yung lemon sa mismo. Yun. Dapat pala tinikman ko muna ng lemon. Tikman natin yung side na walang lemon. Panalo. Swabe. Dami niyang sahog pa din. Oh shit. Ganito yung mga legit na chopstick. Malaki. Gawa tayo ng sausaw. Bahala na. Tapos parang kahit ma-meat siya pero parang ang healthy ng meat nila. Parang walang prito sa meat, mga meat. Puro boiled or grilled. Kaya siguro wala masyadong matabang local. Meron siyang liver, meron pork, meron chicken, merong shrimp, merong something. Hindi pa rin alam kung ano siya. Nakain ko. Ay, butike. Hindi dito hindi dito yung butike. May butike sa pader. Baka akala yung may butike. Dumpling. Sarap. Itong bawang nilang sarap, suabe. Para siyang pickled na garlic. Pag mo, kinain mo medyo maasim. O baka panis na yun. Hindi. Masarap siya, masarap. Napabilis. Solve na tayo. Oh, may marunong kasunod. Pansin ko dito, hindi sila nagbibigay ng tubig. Kasi hindi ata safe inumin yung mga tap water. So talagang bibili ka ng bottled water. Sarap sa lalamunan. Balik na ba tayo? Maaga pa eh. Mag-aalas 8 pa lang. Tingnan natin kung may makita tayong supermarket. May nakita na akong supermarket. Bili tayo dito para sa ibang araw. Maglilibot na lang tayo. Ito, Satra Foods. Mukhang malaki siyang... Hindi man siya sobrang laki na supermarket, pero market. So, hintay lang tayo ng mga 2 hours para makatawid. Iniwan ako, galing tumawid po. Pag lokal, ang galing tumawid. Parang nag-blend lang siya sa traffic pag ano. Let's go, let's go, let's go. Yeah. Nakakadali. Tumitigil naman. Let's go. Natin. Yan ang mga bagay-bagay. May theory ako. Parang walang Mountain Dew dito. Parang nakita ko na ang pinakaunang bagay na ayaw ko sa Vietnam. Parang walang Mountain Dew. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Pasalubong 1 secured. Uwi na. Para makapagpahinga. Let's go. Yan na. Adventure time. Kailangan natin tingnan kung may Mountain Dew ba dito. Gusto ko na Mountain Dew. Teka, kailangan ko muna alamin saan pala tayo pupunta. Check natin sa 7-Eleven.
kung may Mountain Dew. Pag ito walang Mountain Dew, ibig sabihin walang Mountain Dew dito sa Vietnam. or mixed with lime Wala or nga. calamansi. Drink every cup of calamansi tea, made with Vietnam's renowned jasmine tea base. Highly Seryoso ba? fresh. Mukhang wala nga Mountain Dew dito. Isa pa, may isa pang mini mart doon sa may hotel namin. Pag doon wala, convinced na ako walang Mountain Dew sa Vietnam. Sobrang lungkot. Ano bang counterpart ng Mountain Dew? Ano bang competitor niya? Kumbaga, kung Coke, Pepsi. So, anong counterpart ng Mountain Dew? Wala talaga. Wala talaga Mountain Dew. Walang Mountain Dew sa Vietnam. Sa Ruby. Okay lang. Go.